Patuloy na pagsuway ni House Speaker Martin Romualdez. May malalim na rason daw ayon kay dating spokesperson Harry Roque. At pangungulekta ng COMELEC sa mga pirma sa People's Initiative, pakakasuhan daw ng Senado sa Korte Suprema? Ayon nga kay former spokesperson Attorney Harry Roque, ay talagang harap-harap ang sinusuway ni Speaker Romualdez ang direktang utos ng kanyang pinsan at presidente tungkol sa People's Initiative na kung saan ay inatasan ni President Marcos ang Senado na pangunahan ng economic provision sa halip na amyendahan ang buong saligang batas. Sumusuway ba nga po talaga si Speaker Martin Romualdez kay PBBM? Isa-isahin natin. Ang sabi ni Presidente PBBM, at maaalala niyo to, hindi ko kinakailangan ng charter change para magkaroon ng pag-unlad. At ang nangyari nga is, matapos ang isang taon, talaga namang isa tayo sa pinakamalakas at malagong paglaki ng ekonomiya. No? So tama, hindi kinakailangan ng charter change para umunlad ang ekonomiya. Pero ang Speaker Romualdez, kaya sabi niya kinakailangan amendahan ang economic provisions ng charter change. Pangalawa, pirma. Abay, ang sabi ni Presidente, itigil yung pirma na yan. Dahil yan ay nagiging dahilan para tayo maging hati-hati. At saka, hindi niya nagustuhan yung pagbabayad ng suhol na nakita niya sa television. Bagamat ang nagsabi nito ay si Senate President Zubiri, matapos makipagpulong sila nung araw ng Van de Honor, kasama si Senate President Zubiri, Senate Pro Tempore Legarda, at saka si Speaker. Pero matapos ang pagpupulong na yan, tinalaga ni Presidente ang Senado na manguna para dito sa pagbabago ng economic provisions at hindi nga sila sigurado kung kinakailangan pang baguhin ang ating saligang batas kasi po pwede naman niyang gawin sa pamamagitan ng batas. Abay, matapos maanunsyo to, anong nabalitaan natin? Tuloy pa rin ang pirma. Tuloy pa rin ang pagkahalap ng pirma. Tuloy pa rin ang pag-dedeposito ng mga pirma sa COMELEC. At syempre, tuloy pa rin ang pamimili ng mga signatures. Pangalawang beses na po yan na pagsuway, di ba po? Ayon kay spokesperson Harry Roque, ay talagang nakapagtataka ito dahil tila ba may hawak ang House Speaker sa Pangulo dahil talagang malakas ang kanyang loob na pangunahan ang di umano'y People's Initiative kahit na walang basbas ni Presidente. Dagdag pa niya ay dalawa lang daw ang maaaring rason dito. Una, ay posibleng may basbas talaga ang lahat ng ito mula kay Pangulong Bongbong Marcos at PR lang lahat ng sinasabi ng Pangulo. Pangalawa naman, ay posible daw na feeling presidente na si Speaker Romualdez na sa isip niya ay mas nakahihigit pa ito sa kanyang pinsan na si Pangulong Bongbong Marcos. Sa kabilang banda naman, Senate Minority Leader Coco Pimentel nagpahayag sa posibilidad na pakakasuhan ng Senado ang COMELEC dahil nga sa patuloy na pangongolekta nito sa mga signature forms kahit na wala itong kapangyarihan na gawin ito ayon sa senador. Well, pwedeng Senate ang mag-file ng case, pwedeng individual senators ang mag-file ng case, pwedeng group of senators. Actually, ang claim kasi ng COMELEC ngayon, they have the ministerial duty to count the votes doon sa papeles na binibigay sa kanila. If you have a ministerial duty, that it must be based on something. It must be based on a law. But you cannot give yourself power. There must be a law authorizing you to issue that resolution. Sadyang nakapagtataka din daw ang pagiging aktibo ng COMELEC tungkol sa mga bagay na ito, dahilan upang ma-question kung meron bang kumausap sa nasabing ahensya upang bigyang direktiba ito sa mga gagawin. Sinagot naman ito ng COMELEC at ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, ay wala namang problema kung itutuloy nila sa korte ang reklamong ito at wini-welcome pa nga nila na mangyari ito. Dahil nga wala pang formal na kaso, ay magpapatuloy pa rin sila sa pagtanggap ng mga signature forms para sa People's Initiative at kumpiyansa silang matatapos ito sa loob ng 3 buwang tuloy-tuloy na operasyon.